Happy Tuesday, bestie! Ano maganda sa Tuesday? Happy Tuesday. Ganito, God. Oo, galit tayo ngayong linggo. Di ko alam kung bakit. Meron ata ako ngayon. Ang bango naman ito. Anong chibog natin today, bestie? We have baked sushi from Kanzen Sushi Roll in Wow. Food Panda. Hindi, tinake out natin to. Kumaingay. Baka sabihin pretentious lang ang take out. Hindi tayo delivery Tuesdays. Scrumptious. Mouth-watering. Delectable. Diba? Pero ba't ito binili mo? Wala, nag-crave lang ako. Kasi diba dati usong-uso to nung pandemic. Kaya binili ko siya. Ay. Patok na patok Bakit? siya. Ano meron kung uso siya ng pandemic? Bawal? Bawal kumain ng uso sa pandemic. Hindi. Bakit yung binili mo kung uso siya sa pandemic? Kasi today, we're talking about Ano? Pop culture! Gusto mo tikman muna? Gusto ko na. Bago tayo Gusto ko na siya lumapang. lafangin. Okay. Sayang wala akong QP. May QP ka, masarap be. ata to pag- Parang iba yun, be. Ay, ba yun? Okay, and then one big bite. Ito naman, di muna ako inintay. Kumain agad. Mukbang to, be. Charot. So good. Trap! Sarap niya for its price, ha? Yeah. This is Kanzen Sushi Roll. Huy, hindi sponsored to. Sponsoran nyo na kami, episode 6 na to, oh. Ano ba yan? Ginagalingan naman namin, eh. Anyway, since yung mga past episodes natin, mabibigat yung mga topic natin, no? Yeah. Sipin mo, friendship breakup, fighting for the rights of the marginalized sector. Yeah. So ngayon, why not, let's chill out kasi hindi naman every time na nagkakape tayo, di ba? Or nagkikita tayo sa labas. Mabibigat Ang taas ng pinag-uusapan usapan, natin. ganon. Oo, ano naman tayo, parang kadalasan naman katuwaan lang. Yeah. Yun naman yung idea nito, di ba? Parang nung podcast natin to showcase how we are as conversationalists ng mga normal na araw. Yeah. So today, we'll be talking about pop culture. You know what? Actually, mas challenging pag-usapan para sa akin tong mga ganito. Bakit? Hindi, kasi feeling ko, pag maseryoso yung usapan, parang mas may framework akong sinusunod. Whereas pag ganito, sabi ko, hala, mamaya, pangat yung mga reference ko or judge mo na ako. So, naglista ako ng guidelines na pwede Ay! nating sundan Sige, para sige. sa kung anong Chika for today. pagdadaanan nating chika. First is TV shows. Mm. Do you watch TV? Dati. Admittedly ngayon, hindi na ako masyado nanonood ng TV. Kasi, Wala. Dahil siguro sa rise na rin ng mga apps like TikTok, Netflix, ganyan. Siguro pag nagti-TV ako, hindi katulad dati na talagang nag-aabang Magdamag. kami ng primetime, Yes. teleseries, mga ganyan. Ngayon, mga pinapanood ko, mga series sa Netflix, ganyan. So, hindi na ako ganun kasing, hindi katulad mo. Because I know, ikaw nanonood ka pa rin ng hindi, Showtime. showtime lang. Araw-araw talaga, showtime. Solid showtimer talaga ako ever since. Ano yung mga na-remember mo na tumatak sa'yo ng mga TV shows before? I say Showtime. Isa talaga ang Ay, Showtime. wag ko gaya-gaya. Ako lang dapat may favorite. Pinagdamot. Oh, hindi. Pero, bukod sa Showtime, ito, for context lang, I was raised as a solid kapuso. Kasi yung lola ko, solid kapuso siya. So, siya kasi nag-aalaga sa akin before nung bata ako. So, kailangan Channel 7 lang ang And 7 lang din kasi yung malinaw sa TV namin nun. Kasi 'di ba, ang Channel 2 parang common siya na hindi ganun kalakas yung signal sa mga bahay ng mga walang cable, ganyan. So, syempre kami free TV lang naman. Same tayo, di ba? Yung antena, papagalaw pa sa'yo. Nakgalaw yung mga antena. Ano ba ayos? Galit pa sila pag hindi mo na ayos. True. Na-experience mo ba na yung TV niya walang antena? Ang ilalagay dun sa saksakan, tinidor. Tinidor? Oo. Uy, pero I think dangerous yun, ha? Uy, Yung ba? ganun. Kasi, di ba, may access siya sa sa Oh, loob well, ng sorry. Pag TV, mahirap ka, ganyan. wala kang choice. Wala kang choice. And bukod sa struggle na yun, ang mga TV namin, pinupukpok pa. Uy, ayun na. Yeah. Baka tayo pang gumana. Kasi ang TV ay bilis, ha? Raon. Tama ba? Hindi ko na maalala. Parang pagkapanganak ko ata, yun yung TV Ay, na yung namin TV na nyo? yung box pa. Parang nagkaroon kami ng unang flat screen na TV.
2014 na ata. Yun yung mga LED na TV lang. May mga magagandang TV Yung na that time. affordable na yung mga ganon. Oo. Same. Na nakagisnan ko yung yung TV na sobrang laki na Tapos pag nasira, kasi surplus lang madali din masira. Bibili lang din ulit sa Raon. So, meron akong memories nun bata So, batang ako Raon ka talaga? Oo, nag-window shopping muna kami, ganyan. Tapos, i-compare yung mga price, ganyan. Tapos, For those who don't know, Raon is a place where you can buy surplus things items. or very affordable na mga appliances, speakers, Video karaoke game. machines. Alam mo, teka nga, naisip ko lang, parang may may kaguluhan sa pag-iisip ko ngayon. Ang dami natin dinada. Baka may mga bago na nanonood sa atin. Ba't di tayo magpakilala muna ulit? Sorry guys. Kasi naalala ko, oh my gosh, Showtime ang pinag-uusapan natin. Nabanggit mo kanina. Yung Showtime, araw-araw, kahit sobrang kilala na sila, nagpapakilala sila. Tapos tayo dito, chika lang agad. Kaya Parang nga. ang complacent natin na kilala na tayo. Sino ba tong mga to? tayo, di ba? Okay, you first. Hi, I'm Chatty, 26 years old, and I'm an Aquarius. Hi, my name is Brent Manalo. Hindi para maging Brent Manalo. My name is Fritz. I'm 25. Libra through and through. Going back, do you have any TV shows you remember na you really enjoyed as a child? Like, I would open the TV just to watch this. Ang dami. Una, Itbulaga. Nung bata ako Sa tanghali. Itbulaga girly ako nung bata ko. Like, may bias ako sa sex bomb. Nagkaroon ako ng bias sa EB Babes. Sino bang bias mo sa sex bomb? Feeling ko si Jopay. There was a song about Jopay. Jopay. Favorite ko si Jopay. Kasi siya yung gumanap as Taba Ching Ching nun sa sa Daisy 7. Then, sa EB Babes, feeling ko yung leader nila si Ann. Kasi siya yung lagi ko nakikita sa TV, ganyan. So, ayun talaga, pinalaki ako ng Itbulaga. And Showtime, nung may Showtime na, kapamilya na kami nun, nag-transition na kami, asa kapamilya na kami nun. True. Ako kasi kung ganyang field ang pag-uusapan, like, mga hatawan, luningning ang Luningning at nagmulat milagring. ng mata sa akin. Luningning Yeah. at milagring. Oo. And as well as si Charmel. Do you know Charmel? Briefcase number 25. Tama ba? Charmel is known for holding always yung 1 million. Sa deal or no deal. Oo. Kapamilya, deal or no deal. That being said, oh my gosh, Chris Aquino. Chris Aquino, our favorite Aquarius queen. I miss her. Yo. Na-vertigo ka ba? Get well soon po, Miss Chris. Di ba parang pinalaki tayo ng game ka na ba? Or kapamilya, is it a deal? Or no deal? Pati yung A Price is Right. Correct. Diba? Pati yung Wheel of Fortune. Oh my God, I can go, the whole day. Discussing it, Oo. no? Kasi And sobrang ganda ng mga shows before talaga, di ba? I could really say na siya ang queen of all media talaga. Yeah. Even with Chris TV and ang bago! Ayun. And ito, bukod sa Itbulaga, parang kaya ko siyang i-categorize. Kasi diba, may category ang mga shows before. Merong, morning shows, may afternoon, may panghapon. Sige, morning show din. muna tayo. Sa morning show, syempre doon tayo sa cartoons. Anong bias mo? Bias ko yung si Heidi. Alam mo yun? Sorry, Channel 7 kasi yun. Feeling ko nung mga time na yun sa kapamilya, mga anime ang pinapalabas sa umaga sa Channel 2. Tama ba? Hindi, nagsi-7 din ako nung bata ako eh. Pero Ay, sorry, iba. Channel 11 ata yung Heidi sa QTV 11 before. So, feeling ko... Hindi kaya ng pag-uga ko ng antena yan. Hindi nasagap. hindi saga. Pero sige, na lang, Art Angel na lang. Art Angel, yes. Ops, mag-ingat sa paggamit ng gunting. Si Kuya Pet. Tony Pet. Kuya and Tony si Pet. Angel. Yes. Ay, tama ba? Pia pala. Pia Arcangel. Yes. Pati si Pintado. Ayan. Very, malaki ang dulot sa kanya nung childhood. As an artsy kid. Oo, as an artsy kid. Alam mo, I can remember a time din na pag ginagawa nila sa Art Angel yun, ang daling gawin. Kala mo, kayang-kaya mo gawin. Oo, so ako binabagabag ko yung nanay ko nun. Bilan mo ako ng cartolina, bilan mo ako ng colored paper. ganyan. Paggawa ko, ang Pangit. Uy, pero grabe din yung influence talaga ng Art Angel sa amin ng kapatid ko. Kasi, alam mo yung pag Mother's Day, pag Valentine's Day, mahilig kami magbigay talaga ng card sa nanay ko tsaka sa tatay ko. Oh. Tapos, mag-aabang talaga kami sa Art Angel na parang, ano kaya magandang artwork na pwedeng gawin, tapos ibibigay namin pag may mga ganyan celebration. So, feeling ko talaga, isa siyang malaking
part ng childhood ng mga Pinoy. 'Di ba? Ayun. Ikaw, do you have any other? Pwede magtanong kapag tapos na akong umuya. Sorry, don't talk pala when your mouth is full. Ang sarap Ay, isa kasi. pa pala. May naalala ko, Maynila. Mahal kong Maynila. Oh my gosh. Wala, ang sarap lang yung panoorin. Kahit, alam mo siya, more for ano na siya pang mga adults na siya, na show. Wala lang, parang feeling ko nakaka-relax lang yung ambience kasi, nung paglinggo, di ba? Tas medyo mainit na kasi magtatanghali na, tapos maaamoy mo, nagluluto na yung nanay mo sa sa bahay ng pangtanghalian nyo. Tapos ayun yung pinapanood mo. May kakabit na nostalgia na talaga siya, no? Oo. So every time may dirinig mo yung song, Mahal kong Maynila. Vocals. Ano na siya, parang, ay, ang sarap ng feeling. Oo. Ang sarap maging Manilenya. Yeah. Ganito pala sa Maynila. Ganito pala sa Maynila. Puno ng pag-asa. Maingay, mausok, at puno ng mukha ni Benoy Abalos. Abalos. Ayun, so, ikaw naman sa mga morning shows. Oh, feeling ko up until now, nadala ko pa rin siya. Na yung mga pinapanood kong shows no morning, pinapanood ko pa rin siya hanggang ngayon kasi comfort shows ko na siya. So, I would start with Doraemon. Sa Channel 7 yung Doraemon. Channel 7. sorry. So, nagiging kapuso ako pag umaga Doraemon. kasi Doraemon, and then Slam Dunk. Pagkatapos One Piece. Although yung One Piece, di ko nasubaybayan kasi katapat niya sa Channel 2, Naruto. So, fan talaga ako ng Naruto. Ay, may mga figures pa ako dyan na for Naruto. So, kung sila mga fan ng mga Pop little Mart. cutesies na to, iba yung sa akin. Ganon. So, up until now, pinagtatawanan nga ako ng jowa ko minsan. Kasi pag kumakain ako, ang gusto kong pinapanood, SpongeBob, Doraemon. Tinatanong niya bakit. Kasi yung mga ibang tao, di ba, pag nanonood, ang gusto nila pinapanood, mga mukbang. Series, oo. Ako kasi sabi ko, gusto ko pag nanonood ako, komportable ako, ganon. Parang very, medieval na... I require entertainment while eating. So, kung may sumasayaw sa harap ko, royalty. Diba? I'm really a royalty at heart. Pero ang afford ko lang is manood sa Netflix ng SpongeBob. Tapos sa YouTube, yung merong Doraemon. Kaso may na ngayon yung Doraemon ngayon. Dub ba yan yung pinapanood mo? Of Filipino course. dub? Pag hindi siya Filipino, dub ayoko. Yeah. Tapos ngayon kasi, parang niremake yung Doraemon. So meron na siya mas malinaw na animation. Pero ang gusto ko pa din is yung mga luma. So, pag may hit talaga ng nostalgia, it's a different breed. Different breed? Tapos ayun. So, sa morning, sure akong ganon. Tapos, siguro from 7 to 9 a.m. yan. Pag 9 a.m. na, okay, patay mo na TV. Siyempre, hindi tayo mayaman. Papagalitan tayong, Hoy! Yung TV magdamag maghapon ako bukas! Ano na naman yan? Kailan na kayo nagbabayad ng kuryente? Kahit 9 a.m. pa lang maghapon na daw. Oo. Bilang parte ng laylayan, kailangan mo ipatay ang TV sa ayaw at sa gusto mo. Tapos nun, bubuksan mo na yung TV, siguro as far as I can remember. Nung panahon kasi ng Wawawi, hindi ako masyadong fan. Ang fan nun is yung lolo ko or yung tatay ko, ganon. Sila yung nanonood. Pag nanonood sila ng Wawawi, wala na rin akong choice kundi manood na lang. So, ang ata dun, sing no to, yung segment ate, yung kamay sa baba. Tapos may tutugtog na Which is, napunta dyan si Maxi, di ba? Tama ba? Parang lately na yon sa Wheel of Four. Parang wala na sa Channel 2 si Willie nun. Sa Channel 5 na. Ata. Doon pala yun. Pero ganon, di ba? So, dun yung mga tumatak na advertisements like, walang aw sa pow. Oh, pow. Tapos yung, it's liver lover, boy. Ay, wait. Kasi, di ba, sinabi ko, Itbulaga girly ako before. Pero kasi nga, nung nag-transition na kami nung hindi na yung nag-aalaga sa akin yung lola ko. Syempre, may freedom na kami to choose anong papanoorin. May face din ako na talagang wawawin na yung pinapanood ko kumpara sa Itbulaga. So, gusto ko matanong, ano yung mga favorite segments mo sa Wawawi growing up? Hindi ko matandaan kasi hindi nga talaga ako fan. Parang napipilitan lang ako manood kasi yun yung part na bukas yung TV. So, hindi ka masyadong fan talaga ng Wawawi? Oo, pero siguro yung natatandaan ko yung ganon. Kasi alam, yun yung mga eksena na, Will, kasi yung tatay ko ganito, 10,000! Ako, i-share ko na lang din. Yung Hep Hep Hooray with Pokwang and Mariel. Oh, yes!
So, naalala ko nun before, si Mariel yung nagpauso ng yung may headband na malalaki yung ribbon. Oo. Sa kanya nagsimula yun, guys. And si Madam Poco, ang very campy din siya doon. Oo, very drag ang ang outfit niya doon. Pero ang role niya lang naman, taga-ganon ng mic, di ba? Humble beginnings diba? ni Humble Madam. beginnings ni Madam Pokey. So, tanghali. Paghapon, nanonood ka ba paghapon? Oo, kasi ibig sabihin, tapos na yung siesta nun. Ikaw ba, pinag-siesta ka rin ba dati, nung bata ka? Parang paghapon ata yung time nung bata ako, I think, pag lumalabas ako. So, kaya parang very konti yung alam ko. Pero, Na pinapanood mo? oo, pero nakakapanood pa rin ako. Like, paghapon yung Julia Barreto, yung nagiging Taong kahoy siya? taong kahoy siya. Mirabella? Tapos si Melissa Ricks, na nagiging onggoy Kambal siya. sa Uma. Kambal sa Uma. alam. May iba-iba akong favorites. Pag hapon, di ba, nagising ka na, tapos ka na i-siesta, ganyan. So, Daisy Siete talaga, number 1 for me. Talagang tumatak siya sa childhood, childhood days ko, Daisy Siete. Tapos, nung nag-channel 2 na kami, ang dami ko namang bet, ay nga, isa yung Kambal sa Uma. Tapos, alam mo yung Juanita Banana. Ayo! Bianca Banana. Wala lang. Saya nyo lang panoorin. So, ayan, Juanita Banana. Tapos, isa pa sa panghapon, yung bago mag-TV Patrol, Mula sa Puso, DJ M. De Guzman. Oo. Oh my gosh. Tapos 14, with Erich Gonzalez. Erich Gonzalez. Tapos kasi, sa Channel 5, dun din naman nagpapalabas ng cartoons panghapon, yung SpongeBob, Jimmy Neutron. Tapos Avatar. Yes. Holy Trinity ng Channel 5 yan. To be fair, pinapalabas siya ng umaga and hapon. Pero kaya kulang siya na papanood ng hapon kasi may pasok ng umaga, di ba? So, hindi Yes, natin siya oo, napapanood. Ikaw, ano yung mga favorite mong panghapon na palabas? Panghapon, ayan. Pero pag Sabado at Linggo, favorite ko yung Love You. Same! Crush kita! Like yung sila my Miles God, Ocampo pa yung yeah! nandun. Oh my God! Sobrang mahilig ako sa mga, classified ba siya as sitcom? What is sitcom ba? Oo, di ba sitcom yung mga Friends, mga ganon? Oo, parang ganun siya, di ba? So parang very chill lang. Alam mo, parang sila yung mga sinaunang vlog. Yung mga storya ng buhay nila, parang nagvo-vlog ka lang. Yeah, oo. Halabit ko rin yung ganun, Love You. Tapos, Toda Max. Favorite ko din yung Toda Max with Madam Angel Locsin. wait lang, Toda Max ba? Hindi ba siya panggabi? Nabanggit ko lang, bakit? Sorry, akala ko kasi. Sabi ko, alam ko panggabi siya eh. Tapos sa Channel 7, nung mas bata-bata ako, ang favorite ko naman pag linggo, mga kwento ni Lola Basyang. Yes. Oo, Ang oo. mga kwento ni Lola Basyang. Pati yung Pepito Manaloto. Hanggang ngayon may Pepito Manaloto. No? Diba? Pero actually, di na ako nakakanood. Sa bus na lang ako nakakanood ng Feeling Pepito ko, Manaloto. ang counterpart pala ng mga kwento ni Lola Basyang sa DOS. Once Upon a Time. Hindi ba weekdays ang Once Upon a Time? Kasi may time na weekday siya, tapos may time na naging weekend siya nung hindi na siya ganong ka-regular. Kasi naalala ko nun, ang core memory ko sa Once Upon a Time, kapuso ako nun, pero nakakasagap ako ng mga stories sa Once Upon a Time kasi pag uwian ko na nung elementary, Yun yung palabas. oo, yun yung palabas sa bahay na pinaghihintayan ko bago ko sunduin. Kasi may kamag-anak kami na malapit sa school. May naalala ka bang favorite mong story sa Once Upon a Time? Si Cyril Manabat ata yung character. Tapos parang bully siya. Mapanlait siya ng kaklase niya. Tapos, bumalik sa kanya yung mga pambubully niya. So, kasi siya, conventionally attractive siya dun sa, sa klase nila, ganyan-ganyan. Tapos, pagising niya, ang pangat na ng buhok niya, ang pangat na ng mukha niya, ganyan-ganyan. Parang tinuruan siya ng leksyon. Hindi ko alam kung may entity ba na nag-curse sa kanya or something. Alam mo, very ganun yung mga istorya ng Once Upon a Time. Like, tuturuan kita ng leksyon dahil sa ganyan. And bilang bata before, effective siya sa akin. Talaga. Like, may isang episode nun na parang, dapat ubusin mo yung laman ng kaldero na kanin. Tapos nung hindi niya inubos yung laman ng kaldero ng kanin, nakulong siya sa kaldero. Natakot din ako before, no? Yeah. Which is kasi ang target market talaga ng Once Upon a Time, di ba? Mga batang makukulit, Totoo. ganyan. Tapos may nare-remember ata akong episode na yung puno, namumunga siya na namumunga ng buko. Tapos binibenta hanggang yumaman siya, gano'n. Hindi ko na maalala yung plot. Yung pero, moral ng story. Oo, pero very siya. Sobrang fantasy for mga kids siya. But I am happy na I lived in that time na hindi TikTok ang pinagkakaabalahan ko at Once Upon a Time. At talaga may pulot para sa mga bata ang
Ang Naalala mga mo shows ba yung before. yung theme song ng Once Upon a Time? Once upon a time. Ayun na yung naabutan ko eh. Hindi, mas gusto ko yung yung malungkot. Once upon a Ayan, di pa ako kapamilya niyan. sa aking buhay. Hindi ko na yun. Yung mga panahon yan, sila Catherine pa yung nag-aano dyan, di ba? Oo. Uma-acting mga child actors pa sila Catherine dyan. Di ko pa yun naabutan. Hello, Yung era favorite na ko yun yung napawi ang lumbay na puno ng kulay. Baka kanta lang. Familiar siya, pero ang talaga kinalakin ko, once upon a time, pangarapan, panaginip ko sa... Gano'n. Sa Once Upon a Time. What a vibe. Feeling ko kung mag-clubbing ako ngayon at bar. Tapos Once Upon a Time. What a bop. Yes. Pang-twerk siya. Tapos next song, Rated K. Handa na ba kayo, Rated K? Halina Handa na ba kayo? sa Rated K. Ay, wait, isa pa. Going Bulilit. Panghapon, di ba? Going Bulilit. Before mag-TV Patrol. Ano favorite segment mo sa Going Bulilit? Si Nech Si Nech Ite. Pati yung anchor. Ay, doon din ba yun? Pero parang anchor. mga ano na yun, later na sila nag-ano. Ako, hindi ko alam yung pangalan ng segment, pero yung gumagaya sila ng politicians Oh. before. Mm-mm. Yung tapos merong ano, yung may parang pag ano ka, yung sinisiyasat ka ng police. Anong tawag doon? Interrogation. Oo, yung may ganun. May diba? ilaw sa taas. Tapos para siyang yung kumakanta siya ng, gumagano. Nakalimutan ko yung ano, segment. Alam mo, Anong kaya pangalan? yun yung reason kaya nagtataka ako sa mga tao na bakit pati bata din nadami niyo sa politics? Like, Oo. hello, Going Bulilit has always been political. Yeah. And kahit bata, apektado ng politics. So, kailangan may alam din naman talaga sila. Diba? Galit siya. May kaaway. Ako feeling ko favorite ko din dun yung every year may recap sila na kung ano mangyayari. Favorite ko rin pala yung pag nagpaparody sila ng music video. Yes! Diba? Wala, ang saya lang. Oh, to be a kid again. Yeah. Okay, anyway. Panggabi. Prime time. Favorite teleseries. Favorite teleserye ko, may top 3 ako. Sa Kapuso muna, top 1 ko, Mahika, Angel Locsin. Oh my God. Feeling ko puro Angel sasabihin mo. Hindi. Mulawin. Kaya nga, sige, top 5 na lang, guys. Sorry. Akala ko sasabihin mo, hala, wala akong maisip. Mas madami Hindi, pala. mas marami kasi. Sabi ko, ano yung dalawa na lang pwede. Ganon. Ano, sige. Top 1 ko, Mahika. Top 2 ko, Encantadia. Mm-mm. Top 3 ko, Darna, ni Angel Locsin. Yes! Dennis! Dennis! Ayan. Tapos, top 4, Mulawin. Puro Angel nga. Oh my God! Ano tawag sa mga ano ni Angel? Sa mga fans ni Angel? Angels? Angels? Oh, asan Hindi ko Angel? alam, sorry. Tapos, top 5, Bubble Gang. Kailangan ko talagang panoorin kahit puyat na ako, kahit bukas ang aga-aga. Ay, hindi. Bubble Gang kasi, di ba, Fridays. Oo. So, okay lang. Guilty pleasure ko ang Bubble Gang ng bata. Nawiweird din kasi akong panoorin yung bubble gang ng gabi nun kasi sa bahay namin, wala kami gano'ng mga kwarto, so sama-sama kayo tulog. Pagbukas na yung TV, yung bubble gang, minsan may mga green jokes. Oo, totoo naman. So, ang awkward minsan panoorin. Ako naman tinitake advantage ko na nakakatulog na yung mga adults na. So, di na nila alam na nanonood pa rin pala si Chatty. So, ganyan. yun pala ang nagmulat sa'yo sa realidad na bubble gang pala. Oo. Anong sex education? Bubble gang. May favorite segment ka ba sa Bubble Gang? Feeling ko yung mga parody songs din ni Michael V. DJ Bombay. DJ Boom. Ako favorite ko yung Yaya and Angelina. Yeah, Angelina. Ni Ogie, Saka di ba? Mr. Asimo. Oo. Hiyang naman ako sa'yo. No? Pating sumbong-sumbong. Kay bonggang bombong. Dito na magsumbong. Diretso pa ang aksyon. Then, pinakahuli kong, di na kasi, nung high school kasi di na ako nakakanood sa Bubble Gang. Pinakahuling memory ko sa Bubble Gang, yung Flip Boy Flip Top. Si Neneng B, tsaka si Ogie. Anong pangalan niya nun? Si Boy, Siya si Boy Pick Up. Ayun, si Boy Pick Up. Kotse ka ba? Bakit? Kasi. Kasi ang English ng kotse ay car. Sa kanta na yan. Pero sa kanya derived yung kanta na yun.
Ikaw naman, ano yung top 5? Ay, hindi ko pa wala sabi yung top 5 kapamilya Sa 2, shows. yes. Agua Bendita, ay, hindi. 100 Days to Heaven ang top 1 ko. Yes! Diba? Then, Kuha mo? Kuha mo. Then, Agua Bendita pa rin. Oh my God, I love Cyril Manabat. Puro Cyril nga yan. Oo. Cyril Manabat, Agua Bendita. You're a freak. Tapos, Wait lang, alam mo na alala ko, shit, nakakahiya, pero dinilit ko naman na siya. Sa sobrang obsessed ko sa Agua Bendita dati, nag-edit ako sa up ng picture ko picture mo na Agua pangalawa, yung isa Agua, na normal na tayo. Yung isa, binlo ko talaga yung sarili ko. sa Agua Bendita fan. So, iba, una, 100 Days to Heaven. Pangalawa, Agua Bendita. Pangatlo, may bukas pa. Hala, same tayo ng mga favorites. Santino. Tapos, oh my gosh. Ang hirap. Dalawa na lang. Okay na yung top 3 lang naman yung, yung... Hindi top 5 eh. Hala, pa pressure ako. Yung wala akong alam Sige, sa 7. top 4, SNN. Showbiz. News ngayon. Ngayon. Tapos ginawa ng spoof sa yan, sa Banana Split. Oo. Entertainment News na naman! Ay, naman pala. Sorry. Si Jason Gainza. Tapos, Banana Split ba before is, di ba pang gabi rin yung Banana Split? Parang inaano siya sa bubble gang. Tama ba? Oo. Pero hindi ko alam kung may time na ginawa siyang pang hapon na din. After ASAP. Tama, after ASAP, nag-Banana Split din. Sige, yung last ko na lang pala dyan is Mara Clara nila Catherine. Yan din paborito ko Sige, eh. iba na lang. Sige, give ko na sa'yo. Walang hanggan na lang. Coco Martin, Julia Montes, and Don Solweta, and Richard Gomez. Oo. Ayun talaga, inaabangan ko talaga ng bata ko. Like, anong mangyayari? Totoo. Ganyan. Hello, Ang hirap, nakakamiss. Hindi, pag sa 7, kasi hindi talaga ako pag prime time, solid ka pamilya ako pag prime time. Kaya, pasensya na Miss Angel Oxy, napanood ko rin yung mga shows mo nung late na. Tapos, ang alam ko mga shows niya talaga is yung nasa 2 na siya. So, I guess, ang mga, parang hindi ko kayang top 5 Oh my lang. God, di ko nasama yung Lobo! Sige, go ka na sa'yo. Bigay ka na sa'yo. Pero I love Lobo. Hindi, siguro na mas bata pa ako. Ang inaabangan ko dati, Panday. Christine Hermosa and Jericho Rosales. Ay, hindi ba yun? Ay, Pedro Penduko pala yung nasa isip ko. Si Matt Evans. Hindi pa ata primetime ang Pedro Penduko. Before TV Patrol ata siya. And then, Josa. Ay, no, not Josa, sorry. Kampanerang Kuba. Ni Ann. Ann Curtis, yes. Hindi ko pa rin naabutan yan. Kapuso pa ako ng Kasi time na yan. Kampanerang Kuba was shot in our hometown in Laguna, sa Nagcarlan, Laguna. Taray. So pag umuwi kami Laguna, lagi ang usapan ng mga kamag-anak, uy, dyan nag-shooting yung Kampanerang Kuba, akyat tayo dyan sa, yung bell, di ba sikat yung bell doon na simbahan? So si Sima, Si Imang. Ay, Imang ba pangalan niya? Imang Imang. pala, sorry. Tapos, hook na hook din ako nung grade 3 ako nun, I think, or grade 4, yung may bukas pa. Originally, parang may lang ata siya dapat. Certain time frame na aandar siya. Sobrang patok na patok sa madla. Mga chikiting. Grabe. So, At grabe star-studded, no? nung namatay si Santino. Lahat, May ASAP prod. Ginawang ABS-CBN, station ID. Totoo, pero grabe. Tutok na tutok ako noon nung namatay si Santino. Bakit? Same. Tapos di ba nagkaroon pa ng time na showing pa yung may bukas, tapos every Saturday may rika pa ng buong week na nauso Yes, yung parang tayo nag-start oo. nun, tapos na-adapt na lang siya ng probinsyano, di ba? Very grabe yung nagawa ng may bukas pa sa history talaga ng ABS-CBN. Totoo. Tapos siguro nung mas later na, college ata ako nun. Paborito ko. Siguro iisahin ko siya. Paborito ko yung series na na magkasunod yung Ang Probinsyano. Yung unang part ng Ang Probinsyano. Yung buhay pa ako. si Bella Padilla. Yes, oo. Tapos, after nun yung Pangako Sa'yo. Pangako Kasi, sa'yo. can I just say, sobrang paborito ko si Angelica Panganiban. Panganiban. Hello! Kung nanonood ka po. Paborito ko siya. So, Ruby pa lang, pinapanood ko na siya. So, may essay nung high school tayo. Oh my gosh. Na ang
ipapasulat sa atin dapat ay tauhang bilog at tauhang Tauhang lapad. lapad. Siya yung pareho kong example kasi bida kontra Bida bida kontra siya. bida. Hindi nyo kaya. Madam Angelica Panganiban, sinulatan po kita ng sanaysay ng high school ako. Output ba yan? Output. Kay Ma'am Silva. Sa portfolio. Di ba stars ang rating doon? Oo. Parang 1 to 1 to 5. 5 ako doon, sorry. Hindi nyo kaya dahil kay Angelica Panganiban. Tapos, nireveal ni Angelica Panganiban sa interview niya sa GGV na Ruby pa lang, ang pinepeg niya na makuhang character. Claudia Buenavista na. So, ay shit, kitang-kita ko nga yun. Claudia Buenavista. So, nung siya na si Claudia Buenavista, madam, papanoorin kita. Sobrang manifested ni ate, no? Oo. And before that, before yung mga time na yun, nagkaroon ng movie si Madam Angelica, na paborito ko. Ano? Dating called Tadhana. Ay, oo. Sila ni JM De Guzman. Yes. Oo. Nauna pala na-release yun. Tanga, di pa start. Ang ganda nun. Same. Nagpanty akong pula. Grabe rin ang epekto ng dating called Tadhana talaga sa madlang people. Pero I so love her work, most especially yung dating called Tadhana. Same. Grabe. Ayun yung movie na hindi ko magsasawang ulit-ulitin na panoorin, no? Oo, hanggang pagtanda ko, I find myself na every once in a while, pinapanood siya, yung mga, alam mo yung mga litanya ni Angelica Panganiban na, I don't give tissue, please stop judging me. Sobrang iconic. Tapos, feeling ko wala ganun nakakaalam, pero nung pandemic, pinanood namin nung friends, ako, si Thomas, si Crystal, yung The Hanks Show, starring Angelica Panganiban and Maris Racal. Sobrang ganda nun. So, siya si Dr. Karateo doon. Yes. Very siya, parang, alam mo sex education sa Netflix. So, parang Filipino version siya nun. Na Pero medyo mas campy talaga. Oo. And mas makaka-relate tayo sa culture natin. Kasi yung Pinoy, alter culture. Alter mention. Yeah. Pero anyway, feeling ko, ayun. Ilan na yung nasabi mo? Ang dami, no? Teleserye. Ang dami kong gusto pag-usapan na teleserye kasi anong mga na lang tumatak sa'yo ng mga linya na paborito mo sa mga napanood ng mga shows nun? Hindi ko siya na-mention, pero yung ng Super Twins, Kapangyarihan ng Araw. Taglay. Ang liwanag. Kasi kami ng ate ko, nung bata kami, palagi kami na pagkakamalang kambal. Kasi same kami lagi ng damit, ganyan. So parang tawag sa amin Super Twins, ganyan-ganyan. So pinapaano kami, gawin nyo nga yung sa Super Twins, ganyan-ganyan. So talagang ginagawa namin noon, Super Twins. Naalala ko ang mga kasabayan ng Super Twins nun is Asian Treasure, Zaido. Sa 7, oo. Sa yung 7. sa time slot na yan. Hindi ko masyadong bet yung Zaido. Medyo... Pero as a zesty child. Super Twins sabi natin. Super Twins talaga. Give natin sa Super Twins yan. Linya. Siguro yun nga kuha mo ni Cyril Manabat sa 100 Days to Heaven. Laro na lang tayo. Sige. Pahula tayo ng linya kung saan galing. Sige. Hala, baka wala akong mapahula sa'yo feeling ko puro dos yung sa akin. Sige. Eto, muna. Madali muna. Internalize. Hindi sa tala sa langit, kung di sa buwang nakasilip, ibigay ang hiling ng matang nakapikit. Dapat i-reenact mo rin paano yung transformation. Ano yan? Sa Lobo. Lobo, correct. Feeling ko mas ako more on OST kaysa sa linya. Sige. OST or line? Sige, go. Ikaw, madali lang to, nasabi mo na kanina. Sige. Ikaw nga ang Shanghai. Mulawin. Napanood ba yung movie ng Mulawin and Encantadia crossover? Yeah. Pasensya na, pero sa CD ko pinanood na pirata. Same din naman. Hindi rin naman kami sa sinihan nanood na. Kasi ang eksena namin dati, pag linggo, pumupunta kami sa Quiapo para magsimba. Pasensya na, pero hindi pa ako para sa simba pumunta doon. Para bumili ng CD. DVD. Oo, mga DVDs. So, even yung mga anime na pinapanood ko, pinapabili ko diba? doon. Ang haba, yung DVD mo ganyan. Tapos, pag inano mo siya sa TV, may option kung episode 1, episode 2. May menu. Tapos minsan yung mga nakalagay sa labas ng DVD, fake naman. Ay, wala naman to, fake ito. Yung parang 7-in-1 movie in 1 DVD.
Tas 25 pesos lang. Ay, Oh my God. yung binibili namin, yung mga nasa karton na yung 50 pesos. Akala ko dati may Ano pinagkaiba. talaga, side A, side B, gano'n. Hindi, isa lang DVD siya, pero feeling ko ano yun parang false. So nga lang, ako as consumer, akala ko, mas matagal siyang masira. Ganun din naman. Ganun din naman. Disc lang din siya. Okay lang, di ba pala sa plastic lang nakalagay yan. Oo. Ikaw naman, Dex. Ito naman, may linya ba ako naalala? Yung madadali lang. Alam mo ba yung yung you want war, I'll give you war. Ay, hindi pa ako kapamilya niyan. Pero alam kong si Gretchen yung nagsabi Yes! niyan. Magkaribal? Yun pala Magkaribal yun. ata Sino yun. kaaway niya dyan? Ikaw na lang, di ko maalala. Sorry, hindi pa ako pa kapamilya niyan. Sige. Pag hinabol ka, bang, bang, bang. Channel 7. Pag Zaido? hinabol ka, boom. Hala, Asero, hindi mo alam yun. Kay Richard. alam ko lang yung word na asero. Asero. Sige, sorry. Hindi pala siya sobrang sumikat before. Hindi sikat siya, di ko lang maalala. Hindi ka lang nagsusubaybay. Yes. Ulang sa Nicole. Akin lang ang asawa ko. Parang movie yan, be. No. What? Angel Locsin and Maha Salvador. Yung kabit si Maha, tama ba? Yes. The Legal Wife. The Legal Wife. Sorry, akala ko movie siya. I was confused. Everyday trending yon. Ay, sige, last na lang. Isa Sige. na lang. Feeling Sige. ko, since may magre-release ng Pinoy Big Brother ngayon. Nanonood ka ba Pinoy Big Brother? Yeah! Sobrang, sige. May itatanong ka ba? Hindi, mag-share lang. Sige. Pero itatanong ko muna, what's your favorite season ng PBB? Melay. Same. Season nila Melay talaga for me. Chef's Kiss. Chef's Kiss. Yun ligawan That's ni how we do Jason sa TV. ni Yeah. Melay. And doon nagsimula yung trend na pagpakwela ka sa TV, kinonect na lahat kay Melay na, ay, ginagaya nito si Melay para maging, Oo. Parang big meron winner. silang meron silang kukunin sa audition na ka-aura ni Melay or ka-personality Oo. ni Melay kasi parang nakita nila na nag-work yung ganong And sorry, sobrang na-prove ni Melay through time na ganun talaga siya as a person. Naipasa na sa anak niya. Nag-iisa lang po ang genes na meron si Melay. Pero naalala ko, nung first PBB, Big Night, season nila Nene Tamayo. Hindi pa ako nanonood ng PBB niyan. Ako and yung mommy ko, fan na fan ng PBB that time. And yung mommy ko that time, nung Big Night na, nasa labas. Sa labas ng bahay ni Kuya? Hindi. Sa labas ng bahay namin. So, tatawagin ko sana siya. So, nung lumabas ako, tumatakbo ako. Excited na excited. Ano yun? PBB na, Big Night na, tumatakbo pa ako, ganun. Pagkalabas ko, nabundol ako ng tricycle girl. Oh my God! Totoo! Para na sa PBB, Oo, so instead na makapanood kami ng PBB, nandun Sa ako. hospital. Alam mo yung, wala naman ako ganong tama. Pero nung natamaan ako, parang na-trauma ata yung tuhod ko. Like, hindi ako makatayo. So, parang na ako nun, shit, bakit hindi ako makatayo? Sanay ako na parang kahit madapa ako, kibit-balikat Makakatayo lang, agad. diretso lang ako. So, that time ganun. Tapos, sabi sa akin nung lola ko, nung mga kamag lahat sila nagsilabas. ipa-x-ray na yan. Hindi ko alam yung x-ray nung time na akala ko, bubuksan yung tuhod ko. So, iyak ako nang iyak. Sabi ba't ka iyak lang iyak? Pero wala namang something. Parang nagulat lang ata yung tuhod ko sa lakas ng pagkakabangga nung Napanood mo yung coronation nun o hindi? Hindi na ata. Nalaman ko na lang sa TV Patrol na si Nene Tamayo yung big winner. Wait lang, can I just say how I love Kisses de la Vin? Oo, yung parang pinapili siya ng yung dadalhin mo. Parang lahat ng gamit, kung sa lahat ng gamit, tapos hotdog yung Hotdog pinili dinala niya. Kinuha Which niya is talaga. Common sense kasi nga, para hindi magutom. Tapos nomination night, Kisses de la Vin. Kisses, Kuya. Ako si Kuya. Kisses, handa ka na ba? Kisses de la Vin naman. Kuya, wait lang po. Tapos nag-retouch. Character! Very relatable. I love her. Sige, na lang. Para moving towards capping off na tayo. Ano yung mga favorite shows mo ngayon? Comfort shows. Arcane. Comfort show, Arcane. Nakaka-depress talaga yun, guys. Hindi. Na lang. Young Sheldon. Oh, yes. I love Young Sheldon. Gusto ko rin yung Modern Family.
sige, isama natin Fresh of the Boot. Pero, ito na lang pala, gusto ko rin pala isingit kasi di ko na-mention, pero sobrang laki ng impact nito sa childhood ko. Mix. Oh my God, I love Mix so much. Like, Daily Top 10, MIT 20. Favorite DJ ko po si, VJ, si Louis. VJ. Ay, favorite VJ ko si Luis, tsaka si Nikki Hill. Tapos nag-aaway sila lagi. Grabe, ang dami kong na-discover na kanta dahil sa Mix. So, at na-discover ko si Taylor Swift sa Mix. So, thank you, Mix, for introducing music. Thank you, Mix, for introducing songs to Chairi. Kasi siya nag-introduce ng song sa akin. So, in a way, nakinabang din siya sa Mix. Nakinabang din Ganun. ako. Second hand Receiver. consumer. Pero ako naman, yung mga favorite shows ko, feeling ko, tignan mo ko may pattern ha. Sige. Comfort shows ko ay Crazy Rich Asians, Devil Wears Prada, Emily in Paris. Nakikita mo naman yung pattern. Parang mga working girls na boss bitch. May ganong And pag international, love na love ko si Anne Hathaway. Yeah. Parang wala siyang miss na filmography. Parang Correct. nasa filmography niya. Feeling ko nasa top ko talaga as in most favorite of all the movies. Parang medyo maging geek ako nito pero Interstellar talaga. Interstellar. Pag nung first time ko siyang napanood, Sobrang ka, no? amazing. Like, magigig out na ako. It spoke about, theory of relativity. So, nung high school kasi, tinuro siya, ano ba yung theory of relativity? So, E is equal. tinuro nung teacher na, Pero hindi hindi alam ko lang na-absorb. si Einstein yun. Ano ba yun? No, in-explain sa Interstellar. Mind blown. Oh my gosh. So, parang starting that time, hindi ko pa kilala si Anne Hathaway as Anne Hathaway. Parang kilala ko lang siya as gumaganap nun. Kasi pag gumaganap, parang mas nagpo-focus ako sa characters kaysa sa artista. And then I found out, si Anne Hathaway din yung nasa Les Mis. Les Miserables. My God! Grabe, no? Grabe, binago niya talaga yung physical appearance niya and all. And yung Les Mis kasi, pinag-aralan natin siya nung first year high school. Parang hindi. Pinag-aralan namin, girl. Sa special science. Same lang naman tayo ng teacher. Bakit di tinuro sa inyo? Baka ibang Saka novel nasa yung media room kami nun eh. Pinapanood sa amin yun eh. Kaya hindi ako ganun sa Les Miserables. Mulat na lang ako nung college na kasi gumawa kami ng adaptation. Nanood ako nun. Well, musical director po. Charot. Pinagmayabang. Pero ang ganda nun, I must say. I feel like gusto kong i-recognize yung mga Pinoy movies na bet ko. Bet ko yung Crying Ladies. Nila Sharon Cuneta. Kasi sobrang funny niya pero at the same time, natatakal yung mga social issues. Parang ganon, masaya siya. Tapos parang hindi ko rin alam before na may ganon pala. May mga Crying Ladies pala talaga na totoo pala siya, kinukuha sa Chinese na mga burials, ganyan-ganyan. So, ayun. Tapos, any Vice Ganda film before 2019 siguro. I agree. Diba? Yes. Can I just say, hindi ko gets yung hate train kay Vice no na ang pangit daw ng mga movies daw. Bakit ganon? Ganyan. Sorry. Funny. Sorry, alam kong may time na ako itbulaga ako, pero I can always choose any Vice Ganda film over Enteng Cabezote films. Yes. Sorry. And any, Wenderama's film. Kasi di ba yung magkalaban head-to-head dati. Enteng Cabezote versus any Wenderama's movie. Ayun ang dati. Patok na sa takilya na pinaglalaban. And bash sila ng bash. Tapos, sorry, yun pa rin talaga ang top sa takilya. Yeah. Ito, favorite Vice Ganda film of all time. Oh. Can I go first? Hala, ako muna. Sige. Girl, boy, bakla, tomboy. Same. Pero sige, since nasabi mo siya, favorite ko talaga, ay si Petrang Kabayo. Gusto ko sabihin Private Benjamin, pero iba talaga yung charm ng Petrang Kabayo for me. Kasi wala, natatawa ako na, grabe yung casting. Andun si Gloria Romero. Tapos andun si Luis Manzano, ganyan. Tapos parang, wala. Gagi ang kompi nun. Yung mama ni Vice yun, diba? Mama ba ni Vice yun? Yung namatay dahil sa sinok? Tama ba? Yung nakalunok siya ng laway pala. Tapos nag-choke siya doon. Si nanay niya dyan, si Eugene Domingo nanay niya dyan eh. Basta may namatay doon. Hindi ko na maalala na maayos eh. Tapos, siya ata yung namatay, tapos pinapainom ng tubig. Ay, gamit yung toilet bowl. Sinok pala yung,
Tignan mo, hindi ko naalala. Pero yun nga, tas dahil doon, naging tagapagmana siya. Oo. Tapos naging bratty-bratty na siya. Tinuruan siya ng leksyon. Oo, ni saang film yung yung magutom man ako, maganda. Doon din yun. Kaya ako pala siya Tinuro niya yung favorite. kapatid niya na kapatid niya sa labas ba? Kapatid niya sa tatay. Sa tatay na sa office. Oo. Parang, So, kaya, kita mo yan nakita mo yung lahat? No? Akin yan lahat, nainggit ka, no? Ganyan. kahit mahirap kami, maganda ako. Oh, and yung influence kasi ni Vice sa community natin, not just for the gay community, but for our community in general. As Filipinos. 'Di ba? Ang dami niyang napapasaya talaga. And sa platform niya ngayon, I must say, hindi niya sinasayang. Yeah. Admittedly, she had her moments. Oo, Before medyo na questionable. But the very good thing about her is sobrang accountable siya sa mga nagawa niya. And hindi siya close-minded. Talagang okay sa kanya na ina-educate siya. Oo. Parang he doesn't take it against the people na nag-educate sa kanya. I agree. And he appreciates it pag may nagko-call out sa kanya. Correct. Kaya ako nanonood kayo ng Showtime araw-araw. Actually, pag wala si Vice sa Showtime, sorry, pinapatay ko yung TV. Kahit naman dati, nung nasa free TV pa talaga ang Showtime, no? Parang iba talaga yung ng madlang energy ng madlang people pag andyan si Meme. From the may nag-text moment. May nag-text. Party! Tapos may sample talaga nun every every day. Ang chika niya nga sa Showtime lately, na-hospital daw siya nung kakasample. Noon? Oo. My God. Hindi ko lang alam yung backstory na hindi nila na-chika, pero grabe kasi sobrang trendsetter talaga ni Meme. Like, yes. he changed Showtime and ABS-CBN forever. So much of that, I think it's time Ang dami pa na. natin gustong no? Oo, Pag-usapan, baka pero abutin tayo sobrang kinabukasan. haba na kasi. It's time to cap off siguro tong episode natin. Before here into go ba tayo dito? Parang wala. Feeling ko na lang magtanong na lang tayo sa mga viewers natin kung ano yung share nila sa comment section. Ako feeling ko may ano na lang ako. Feeling ko hindi na for here and to go. Parang reminder na lang siguro or For this something na episode. gusto kong i-share. Parang may pulot pa rin naman tayo. Kasi at the moment, parang feeling ko it's easy to hate whatever yung hinahain agad sa'yo. Di ba parang it's easy to be dismissive na, ay, palabas ni ganito yan, pangit ng ganyan-ganyan. Let's give it a chance. Kasi maraming magaganda. All we really had to do is watch, di ba, and consume it. Especially sa mga Filipino-made content. Oo. Kasi parang, di ba, yun, pag sabi mo nga kanina, ang impression ng mga tao sa Vice Ganda Films, basura. Grabe kayo. Mga cinephile ba kayo? Grabe, ang tunay na cinephile na-appreciate ang Vice Ganda Films. Totoo. Saka ano ba, parang chill-chill lang sa pagbabash. May iba-ibang genre ng pelikula. Kung gusto mo yung mga cutting edge na films, then meron para sa'yo. Oo. Promise. Pero don't invalidate naman yung ganda ng craft na ino-offer Oo. ng mga ganitong klaseng Kasi may films. may tamang audience para sa mga films na yun. If hindi mo siya magustuhan, then lipat mo lang ang TV, parang wag na tayo masyadong hateful. Kaya nga. Kasi entertainment is meant for us to be entertained. 'Di ba? So, Huwag masyadong isipin, ganyan. yun lang naman. I love this episode. Akala ko wala ko gano'ng matotalk. Ako din eh. Kasi very vague yung Yung topic ng topic. pop culture, di ba? That's how pop culture influenced us, kaming dalawa ni Fritz. So, we would like to know ano yung mga pieces of media, may it be international or local pieces of media, pwedeng songs, pwedeng movies, pwedeng shows, na hinubog ka as you grow up. Oo. Kwento nyo sa amin, Kwento niyo please. sa amin. We're very curious to know. That being said, see you next See you Tuesday. next Tuesday, guys. Okay, sige na. Bye! Bye!